Nung sinabi niya na balang isang araw, baka tumaob ka na lang, mga kabatas natin, that is the killing of a person using a gun. Ipagpaumanhin niyo po, sadyang napakalakas makahawa noong sino na nga yung napakaingay ng bibig. O, Congressman Reveal pa raw. Asa na yung congressman mo? Asa na yung batas na gagawin mo doon sa age of consent? Ha? Asa na mga Ayon si Master Meloya Priax. The killing of a person using a gun. At hindi nga ho siya naglubay, mga kababayan. Ako ngayon naobligang maglabas ng karugtong ukol sa pagkonektang ginawa ni Ginoong Libayan kay Senator Tulfo. Patungkol sa naiulat na ilegal na pagpasok ng mga hindi pa nakikilalang armadong kalalakihan sa tirahan ni LTFRB Chairman Guadis, kung saan ay pilit iniuugnay ni Ginoong Libayan ang kanyang malisyosong paratang na di umano ay pinagbantaan ng senador ang kanyang buhay sa naturang balita. Bakit sinabi ko na wag niyong i-promote yung violence? Kasi mga kabatas natin, yung mga masasama ang loob, sobrang lakas na ng loob nila. Tignan nyo nangyari dito mga kabatas natin ha, LTFRB chairman yan, tignan nyo kung anong ginawa sa bahay niya. Pinasok ng 10 armadong lalaki ang bahay sa Dagupan City ng pamilya ni LTFRB chairman Teofilo Guadis III. May mga person of interest na raw ang pulisya ayon kay Guadis. At saksi, si Russell Simorio ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Mga kabatas natin, no, papasok na lang. Tapos, taob, biglang balang araw, tataob ka na lang. Habang wala sa bahay ng kanyang angkan sa Dagupan City. Buti wala siya. Ano yun, yung pagpasok ba nila doon sa bahay niya, ng mga armadong lalaki, bad joke din? Pwede, di ba? Malay mo, mamaya may sumigaw doon, it's a prank. Bad joke lang pala. Di ba, Fabri? Pwede din. Putulin kita dyan. Kaugnay nang naipaulat, ang dahilan kung bakit hinihimok mo ang senador na huwag umanong mag-promote ng violence ay nasabi mong ang masasamang loob ay malalakas na ang mga loob. Maaari ko rin ba masabing dulot ng kasamaan ng iyong loob ay malakas na rin ang loob mo, Ginoong Libayan, na tahasang may mentang ng lubhang napakasamang bagay laban sa taong inosente tulad ng isang senador? Dagdag pa rito, ikay nabagabag sa ulat na iyong napanood na walang pakundangang pumasok sa bahay ni LTFRB Chairman Guadis. Maaari bang matanong, Ginoong Libayan? Dapat ba ay ipinagsigawan at nagpaalam muna ang mga armadong lalaking iyon na sila'y manloloob? Ganun ba? Saan nagmula ang sinabi mong papasok na lang tapos balang araw ay tataob na lang? Bukod sa wala naman akong narinig na ganoong sinabi ni Pia, ang ibig mo bang palabasin ay mananatili ang mga armadong lalaking iyon sa bahay nila hanggang sa balang araw ay tumaob? Nagsabi ba sila sa'yo o di kaya ay nagpaalam? Bakit tila isang napakalaking bangungot si Fiscal EJ para sa iyo? Sa tuwing nagkakaroon ako ng pagkakataong ikay mapanood ay hindi na nawala ang pang-iinsulto mo sa kanya kahit na walang ginagawang masama sa iyo? Hindi nga ba't ayon sa iyo tiyak na ikay matatalo sa debate ngunit pinilit mo pa rin? Upang maipakita sa lahat ng tao ang iyong desperasyon sa pakikipaglaban para sa kapakanan ng mga kabataan. Hindi nga ba't buong pagmamalaki mo rin sinabing nagbunga ang iyong pagkatalo? Dahil mayroon di manong mambabatas ang nakipag-ugnayan sa inyo upang tumulong. Buong pagmamalaki mo ring inanunsyo sa publiko ang pangangalap ng mga magrerehistro na ayon sa iyo ay isasama mo ang mga pangalan sa sulat na iyong ginawa sa pagsusumite sa Kongreso. Gaano na nga ba yon katagal? Anong nangyari? Kaya ba ginagawa mo ang mga kaguluhang ito ay para mapagtakpan ang iyong napakabigat na mga kabiguan? Ito ba ay dahil sa hindi mo magawang maipagtapat sa iyong mga taga-subaybay ang katotohanan dahil mas mahalaga sa iyo ang imahe ng kahangalan nang sa ganon ay hindi ka mapahiya sa mga taong pinagsumikapang maimpluwensyahan? Di ba, Fabri? Pwede din. Yung death wish, bad joke. Yung pagpasok sa bahay, bad joke. Prank. Pero, tama ba yun? Hindi. Dapat yung pinaprotektahan. Bakit? Sa anong kadahilanan? O kaya sa magkanong halaga? Paliwanag nyo sa amin. Pili kayo dun sa dalawa. Anong dahilan kung bakit nyo pinoprotektahan at kinukonsidre ang mali na ginawa ni Raffy Tulfo? Tungkol sa pagsabi na baka balang araw tumaob ka na lang at magpapadala pa siya ng bulaklak. You owe your viewers, you owe the people around you explanation. Bakit nyo pinoprotektahan at pinapagtanggol ang isang bagay na hindi magandang gawin? Sinabi rin ng abogado nila yun, you don't wish death on anyone. Ginoong Libayan, sandali lang ha, una-una lang.
Patungkol sa iniiyak ninyo tungkol sa bad joke, kaya lalong tumindi ang iyong galit at pagkayamot kay Fiscal EJ, sana'y nakikita mo kung gaano ka nilalamon ng buhay ng sukdulang pagtatanim ng sama ng loob kung kaya't hindi mo na magawang makapag-isip ng maayos. Hindi mo ba naiisip na bigyan ng pagkakataon ang iyong sarili makapanalamin upang makita ang naidulot sa iyo ng labis na kapuotan at sa paglalayo ninyong magpabagsak ng mga taong walang ibang hinangad kundi ang makatulong? Para sa iyong kaalaman, Ginoong Libayan, sa unang pagkakataong marinig ni Fiscal EJ ang pahayag na iniiyak mo ay natanong siya ni Mr. Meloyap. At dahil nga yun ang una niyang pagkakataong mapakinggan o mapanood, ang kanyang inisyal na naging reaksyon ay bad joke. Uulitin ko, inisyal na reaksyon lamang. Hindi nangangahulog ang ibig kanyang hamakin kung gaano mo ginawang bisyo ang manghamak ng ibang tao. Ang naging inisyal na reaksyong iyon ay hindi nangangahulog ang literal na joke o katatawanan. Alam mo yun, ay hirap magpaliwanag sa Tagalog. Anyway, it was due to the lack of a better term. Pero hindi kailanman naging pakahulugan na literal na katatawanan. Sa katunayan, hindi na dapat pinaliliwanag pa ng paulit-ulit ito sa iyo kung maayos at malinaw ka lang sanang nakakapag-isip. Inasahan kong magiging marunong at matalino kang mag-isip bilang isang abogado, ngunit hindi ganoon ang nangyari. Makikiusap akong muli, pakipanood ang aking mga naunang video kung saan ay naipaliwanag kung bakit ko iyon tinawag na bantering statement. Na, ang pahayag na iyon ay nagsisilbi bilang isang paalala lamang at hindi kailanman naging pagbabanta sa iyong buhay, lalo na't hindi rin yun paghiling sa iyong kamatayan. Nung sinabi niya na balang isang araw, baka tumaob ka na lang, mga kabatas natin, that is the killing of a person using a gun. Why are you promoting that to your 27 million subscribers? Yung sinabi niya na balang isang araw, baka tumaob ka na lang. Patay tayo dyan. May mali. Nakatihaya yung kamay mo, Ginoong Libayan. Dapat nakataob. Mali ang kwento mo. Ganyan sa inyo, hindi ba? Lahat ay ginagawang issue. Oh. Kay nakatihaya ang kamay o nakataob, bahala ka na nga. Hindi ko talaga maunawaan kung bakit hindi ka matahimik sa usaping taob. Hindi ba't mas katawa-tawa isiping nagbase ka sa pelikula para tahasan sabihing gusto kang ipapatay ng senador? Sadyang ganoon na ba kahirap para sa iyo ang makapag-isip ng tama, kung kaya pilit mong binabali ang orihinal na konteksto nito na, hindi kailanman naging pakahulugan ay ipapapatay ka? Maaari mo ba kaming pakitaan ng jurisprudence na nagsasabing pagpatay ang ibig sabihin ng taob na ayon sa iyo ay base sa mga pelikula? At sa anong pelikula mo napanood na ginamit ang salitang taob para magpapatay ng tao? Kahit na isang pelikula lang sana, sa kabila ng sinabi mong mga movies, na ang ibig sabihin ay dalawa o higit pa. Yung taob na salita, mga kabatas natin, yun yung sinasabi sa mga movies. Kung meron silang gustong patahimikin at may mga hired gunman, sinasabi nila itaob mo yan. Hindi ka tataob. So, sobrang sama ng loob. Yung mga pinapataob, sa pelikula, laging ganyan, itaob nyo yan. Patahimikin sa pamamagitan ng pagpatay, di ba? Sa ganang akin, tutal ay mapilit ka, kaya pagbibigyan kita. Sige na, ipagpalagay nating totoo ang sinasabi niyo, Ginoong Libayan. Kunwari ay naniniwala ako sa sinasabi niyong ibig sabihin ng taob ay pagpatay sa pamamagitan ng baril. Ngayon, maaari ko na rin bang paratangan ang ama ng iyong kasintahan, ang kasulukuyang alkalde ng Baguio City na si Benjamin Magalong? Hindi ba't si Benji ang nagpapasya sa mga usapin concerning Baguio City? Heto, may ipakikita ako sa iyo. Bago ang lahat, nais ko pong ipabatid sa mga lehitimo at organikong sumusuporta po sa akin. Umaasa akong sasabayan niyo ako na ilagay ang ating mga sarili sa katayuan ni Ginoong Libayan upang mas maunawaan natin ang kanyang pananaw patungkol sa bagay na ito. Pansamantala po nating ibaba ang antas ng ating kaalaman, ngunit huwag po kayong mangamba. Ilang minuto lang po ito, dahil baka pag may biglang suminghal ay mahipan tayo ng masamang hangin. Hay nako, sige na, seryoso na tayo. Engineer Charles Caramim. To Sir Rico. I don't know if I'm allowed to, pwede na ba, Doc? I'm allowed to broadcast na yung may grant, I don't know if it's grant or a funding that we got from the Office of the Senator Bato. This is of course through our able mayor na meron pong 40 million na dinownload from the Office of the Senator Bato. It went to the DOH National Office and then dinownload sa ating regional DOH office and then binaba na po dito sa city. Waye.
40 million pesos from the office of Senator Beto. Ginoong Libayan, matanong lang, kahit minsan ba napuna mo man lang si Senator Bato bukod sa araw-araw na pagtatangka mong pabagsakin si Senator Tulfo? Tulad na lamang nito, 2 linggo pa lamang nakakaraan ay kalat na kalat ito sa mainstream media. Pero paalala lang po, wala po akong galit o anuman laban kay Senator Bato. No offense meant. Sampol lang po ito para kay Ginoong Libayan. Pangalan kasi ni Senator Bato ang nabanggit ng engineer, at ayon nga sa kanya, ay nakapagbaba ng pondo sa Baguio mula sa Senado. Paglilinaw lamang, wala po ako masamang ibig sabihin. Batid kong may mga posibleng magre-react ng hindi maganda patungkol dito, lalo kung hindi inunawa ang kabuuan ng video para sana mas maintindihan ang konteksto nito. Sabi na pinaganahan lang sila na papasukin daw yung ICC. Tingnan natin ngayon, ikaw ang imbestigahan ko. Ikaw ang imbestigahan ko. I will do all my parliamentary powers to pin you down. Ikaw pala talaga ay... Napakalabong hindi mo man lang ito narinig o napanood. Habang napakarami mong oras maniktik sa mga vloggers, ganun din sa walang pasubaling pagsuporta mo sa iyong mga kaalyadong vloggers. Ako'y nagtataka lamang. Kaya ba hindi mo siya makayang questionin o kahit napayuhan man lang dahil may pakinabang para sa inyo, ganun po ba? Hindi ba't public concern yon? Nagpahayag siya na tila ba gagamitin di umano ang lahat ng kanyang kakayahan, matapos na mayroong nabanggit patungkol sa IC, at maging sa grupo ng mga di umanong rebelde. Ano rin kaya ang dahilan mo, Ginoong Libayan? Hindi kaya ay dahil wala naman talaga kayong malasakit, kaya walang ibang mas mahalaga para sayo, kundi ang pilit na pagpapabagsak kay Senator Tulfo sa anumang paraan, ganun po ba? Ang 40 milyon pondong ibinigay sa Baguio kamakailan lang, hindi mo rin ba kukwestiyonin man lang? Hindi ba't parati kang may opinyon, lalo na pag-usaping pondo sa Senado? Hindi nga ba't pati ang personal na buhay ni Senator Tulfo ay inyong pinanghihimasukan? Wala na ho ba talagang natitira kahit nakaunting fairness sa'yo kahit bilang isang tao na lang dahil tila tinatalikuran mo na ang iyong pagiging abogado? Hindi mo na ibig i-exercise ang mga karapatan mo bilang responsableng mamamayan para matiyak na walang bahid korupsyon. Kahit yun na lang. At paghanapan mo ng detalyadong ulat sa paggagamitan ng pondo at bakit sa iba ay wala. Hanggang dyan na lamang sa ngayon ang aking mga katanungan, masyado nang hahaba at baka lalo kayong mataranta. Ituloy natin. And as agreed with our mayor, yung purchase would be sobra-sobra. So there is a plan also that we will be sharing this not only to the CAR provinces, and if may sobra, we will even go to nearby regions. Teka, tama ba ang narinig kong sinabi ni engineer? Sobra-sobra? Sinadya po ba yan? May pinaghahandaan po bang mas mataas na posisyon na tatakbuhan ang kung sino? Curious lang naman. O masamain nyo ha? Ibig ko lang naman malaman, syempre tayo'y responsableng mamamayan. Was simultaneously done with the 128 barangays. In fact, the mayor has called various LGU offices. Pumunta po kami, sinuyod po natin ang iba't ibang barangays na nag-oplan taob. Yun po. Wait, what? Sinuyod po natin ang iba't ibang barangays na nag-oplan taob. Yun po. Nag-oplan taob. Yun po. Nag-oplan taob daw sa Baguio? We will be again doing a launching, not necessarily a launching, but a revival ng ating Oplan Taob. At may revival pa? Sino-sino ba yan? Actually, we have reconstituted our Baguio City Committee. Ano? Kasali po doon ang ating mayor, kasali din ang ating councilor. Oh, that's nice. Oh, Ginoong Libayan. Pwede ko na rin bang paratangan si Ginoong Benji Magalong? Nag-revive pa ng Oplan Taob sa Baguio City. Hindi ba sinabi mo na ang ibig sabihin ng taob ay pagpatay gamit ang baril, hindi ba? Ibig din bang sabihin ay nagpapapatay si Benji Magalong na nanuyad pa sila ng mga barangay? Siya nga pala, hindi ba't labis kang nasasaktan at lubhang apektado ang iyong pamilya dahil sa matibay na paniniwala mong pinagbantaan ang buhay mo na ipapapatay ka ayon na rin sa'yo? Sana ay nakapagpa-report o blotter ka noon ha bago ka nag-livestream at nagpaawa noong October 3, 2023. Alang-alang sa diwa ng Kapaskuhan na ating nakasanayan, heto at ako'y naghanda ng siyang makatutulong sa inyo to bounce back matapos ang Oplan Taob, care of Baguio City LGU. Hindi ko naman masisikmurang hindi ka matulungan, Ginoong Libayan. Hindi ko lubos maisip kung gaano kabigat para sa iyo na hindi mo man lang medama ang Kapaskuhan sa dami ng iyong pinagdaraanan. Kung iyong mamarapatin, narito at pagdamutan nyo na ang aking munting nakayanang handog.
Rehabilitation in just 7 days, if you remember. It took us about, based on the prognosis provided to us by the engineers, it will take us 2 months to take down everything, clean up, and then... Ayan, pagkatapos ng taob, bangon-bangon din. Mukhang mahusay naman pala talaga ang tatay ng iyong kasintahan, Ginoong Libayan. Siguro'y dalas-dalasan mo ang pagsama sa kanya nang sa ganun ay maaari ka nang mamili sa Oplan Taob o Oplan Bangon. We talk about a lot of things. Si Mayor Magalong, syempre, lagi naman dito sa bahay yan. And we talk about a lot of things. And we talk about, yung mga buhay ko, buhay niya. Syempre, it's intertwined. Ayun naman pala at mukhang close kayo ayon sa'yo. Alam nyo, kapag pupunta siya dito sa amin, dito sa bahay, we rarely talk. It's very rare na nag-uusap kami. Mas madalas na nga natawag-tawag na lang Pero pag nandito kasi talaga sa dami ng pag-uusapan, alam nyo, hindi na kayo nakakapag-usap ng kung ano mang may sense, di ba? Ganun na nangyari, di ba? So, yun, ganyan, no? So, ganun ulit. We barely talk. Sa sobrang trabaho niya, pati pagkakain kami, no? Which is sometimes, nagtatampo na rin yung mga kamag-anak niya. Pati kumakain kami, susubo siya, tapos sasagot. Patay tayo dyan. Anong nangyari? Ba't ganon? Nagsumikap pa naman ako para maitaas ang iyong moralidad, ngunit nasayang lang naman pala ang lahat ng pagpapakapagod ko. Sana'y mapagkasunduan nyo na lang muna kung close ba kayo o hindi para hindi rin ako napapahiya sa pagbibida sa'yo, Ginoong Libayan. Pero hindi na bale, ayos lang sa akin na ako ang mapahiya, huwag ka lang. Ngunit, saka ko na lamang ipagpapatuloy ito sapagkat labis akong nasaktan sa pangyayari. Isusunod ko na lamang ang karugtong nito, kailangan ko munang i-revive ang aking sarili. Hanggang sa muli, mga kababayan. Saan ka ba nakatira dito? Oo, bakit? Gusto mo umaya ng 45? Ha? Galit ka ba? Hindi. Nagtatanong lang.